niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Ganun, okay, sige. Parang ako, uuwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, eto na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba itong magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. So ito na naman tayo, mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kayo, ma'am, na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi, ma'am, pero na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman ang nagkomento doon sa budget nyo na bilyon. Tapos biglang bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Block kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga sinurveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko ang Makabayan Block. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Oo, ang Makabayan kasi, 'di ba, is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT teachers. Ang malakas sa Davao ay noon, nung nandyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na makakatanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Pag na-recruit nila, saan po nila dadalhin ito? Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila tiga Davao City, doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit, nadadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun ito yung sa mga armadong grupo nila sa NPA. So, ang nagre-recruit before sa inyo, itong mga party list, tapos isasali nila dito sa teroristang grupo na NPA. Oo. Pero hindi mo kaagad makita yon kasi hindi lahat Hindi lahat ng nire-recruit nila ay umaakyat ng bundok.
So, ang makikita mo lang, karamihan, mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero, yung iba doon, dahan-dahan ng hinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala. Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga ni-recruit galing doon sa, kumbaga, tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganun. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Pero bilang mayor ng Davao City, gaano kayo kakritikal dito sa mga sa mga organisasyon na to? Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA. Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization ng mga NPA. Hindi talaga ako tumatahimik. So talagang palang ugat malalim na. Ika nga, Sa Makabayan, malalim. yes. Sa Makabayan. Kaya ito ang pumayag ng kay Martin na kayo ay pa-impeach. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namumuno sa impeachment ninyo. Yes, kung makikita nyo, meron silang endorsement